Magpapasalamat sa ating Amen. Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo-hoo! Glory to God. Taas ang mga kamay at sabay-sabay natin iwagay-wag sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Glory to God. Kung aking mamasdan ang kalawakan, kung aking mamasdan ang
Praise the Lord! Dakila ka, Panginoon. Karapat-dapat siyang pasalamatan. Taas po mga nagmamahal sa ating Panginoon. In spite and despite sa ating mga pinagdadaanan sa buhay, patuloy tayong minamahal, kinakalinga ng ating Diyos. Kaya kapatid, anuman ang mga trials and tribulations na ating ma-encounter dito sa buhay natin, patuloy tayong tumawag. Ang Diyos ay nag-aantay lang ng iyong pagtawag. Sabi nga, in every circumstances, may encounter natin ang pagpapala, ang habag ng grasya ng ating Diyos. Kaya sa mga oras na ito, hayaan mo lahat ng kabigatan mo, lahat ng mga pangangailangan mo, lahat ng mga negative na hindi mo pa na-achieve sa buhay mo. I-lift up mo lang yan. Itaas mo ng mataas sa ating Diyos. Sapagkat walang imposible sa ating Panginoon. Alam ng Diyos siyang nakakabati, nakakaalam kung ano ang desire ng bawat puso sa mga oras nito. Oh, we lift your name, O God. Oh, we bless your name. Oh, karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat kang sambahin sa mga oras na ito. Oh, we love you, Lord.
God be the glory. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through the outcasts on your knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Salamat sa dakilang pagmamahal mo sa amin. Salamat, dakilang El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Through the age you made it clear that the time of Christ was near. The people could not see what Messiah ought to be. Though your words could say the plan, they just could not understand. First of some
lumalapit po kami sa trono ng iyong biyaya at buong pusong nagpapakumbaba. At aming inaamin, wala po kaming magagawa kung kami po'y hiwalay sa iyo. Sa aming paglapit, dalangin namin, O Diyos, kami inyong kahabagan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasala. At dalangin namin, Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng banal mong dugong inihandog para sa aming katubusan, linisin mo po kami sa aming managawang kasalanan. Dumadalangin kami, O Banal na Espiritu, na kasihan mo po kami. Manahan ka sa puso ng bawat isa po sa amin at dalangin namin, ikaw ang aming magiging tagapagturo sa hapon pong ito. Ituro mo sa amin ang ayon sa kalooban ng Diyos at tulungan kami, O Banal na Espiritu, nang lahat nito'y aming maisakatuparan, magawa po namin para mabigyan namin ng kaluwalhatian at kaluguran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dumadalangin kami, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, na muli niyo kaming samahan sa aming pagtitipon at ilaan sa amin dakilang Diyos ay mapagpalang kamay upang ipagkalugnawa sa bawat isa anuman ang aming mga kahilingan. Kayo ang Diyos na nagkakaloob ng higit kay sa aming pangangailangan. At buong puso kaming nananalig na sa hapon pong ito, hindi mo kami, Ama, bibiguin, bagos ipagkakaloob mo ang aming mga kahilingan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Hesus.
ang mabuting balita ay ating tunghayaan mula sa Ebanghelyo po ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan, Kabanata 8, simula mga talata 21 hanggang sa susunod na mga talata. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako. Ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa paruroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinabing, hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko." Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamapatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahato laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya." Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking Ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan po natin ang Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kapurihan ngayon at magpakailanman. Happy Easter po sa inyong lahat. Buhay ba ang Diyos? Sinong naniniwalang buhay ang Diyos? Ang lahat ng naniniwalang buhay ang Diyos, pwede nang maupo. Papurihan natin muli ang ating Panginoong Jesus. Muli po isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. At patuloy na kung saan ang biyaya ng Diyos ay ibuhos po sa atin, ang biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Ebanghelyo po nating binasa, may mga pangungusap dito na sabi ng Panginoong Hesukristo, "Hindi kayo makakaparoon sa paruroonan ko." Sabi ng Panginoong Hesus. At ang pangalawa, sabi po dyan ng ating Panginoong Hesukristo ay, "Hindi tatanggapin sa tahanan ng aking Ama." Amen? Dito'y pinapakita ng Panginoong Hesus, pinaparating sa atin na ang taong makasalanan ay hindi makakarating sa paruroonan ng ating Panginoong Kristo at ang taong makasalanan ay walang bahagi sa tahanan ng Diyos.
Ang sabi niya sa mga taong ito, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Mamamatay nga kayo kung hindi kayo mananalig na ako'y si ako nga. Amen? Ang sabi po, mamamatay kayo, pero ang sabi, pwedeng hindi naman kayong mamatay. Amen? Kapag kayo po ay nanalig, na ako ay si ako nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Na alam natin yung kamatayan, ang tinutukoy dito, yung ang tao ay mapahiwalay sa Diyos. Amen? Mapahiwalay po sa Diyos na ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang sabi po roon ay ang ganito, ang sabi niya, kayong nasa kanan, pumasok kayo sa tahanan ng aking Ama. Amen? Sa tahanang inilaan sa inyo. Mamahinga kayo sa tahanan na inilaan sa inyo, sa tahanang walang hanggan. At kayo sa kaliwa, ang sabi, dito naman kayo sa kaliwa. Amen? Mapasaapoy kayo na hindi mamamatay na itinalaga para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Amen? Pag sinabing kampon ng dyablo, ibig sabihin niya yung mga tao na kung saan ay patuloy sa pagkakasala. Amen? Taong ayaw kumilala sa ating Jesucristo, bagkos mas pinili pa ang mamuhay sa kasalanan kaysa tanggapin si Kristo at kamtan ang bagong buhay na kaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya dyan po ang sinasabi po dyan mga kapatid na bilang po mga taong makasalanan, ang sabi po dyan, kailangan natin makalaya. Amen? Kailangan natin makalaya. At ang sabi po, ang pinalaya ng anak ng tao ay tunay na malaya. Amen? At sino pong tinutukoy na anak ng tao po diyan? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang kalayaan, puriyan, ang sabi po ng ating Jesucristo, mararanasan lang ng tao ang kalayaan kapag itinaas na ang anak ng tao. Amen? At kapag naitaas ng anak ng tao, ang sabi niya, makikilala nyo, malalaman nyong ako'y si ako nga. Kaya ang sabi ng mga tao nung sandali na yan, sino po ba siya? Amen? Sino ba? Sabi niya, sino ka ba? Maraming pwedeng itanong, sino ka ba? Ano ka nga ba? Amen? Para na kung saan, nung sandali na yan ay yung sinasabi mong ikaw magpapalaya sa amin ay tunay nga na ikaw nga ang makapagpapalaya sa amin. Sino ka ba? Ano ka nga ba? Amen? At mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, dito po para malaman po kung sino ba talaga siya, makilala po kung sino ba talaga siya, ano ba talaga siya, yun po sa mga tanong ng mga tao na ito, nung sandali na yan, nakausap po ng ating Jesucristo, ito po ang sinasabi po rito sa unang sulat po ni Pedro, kabanata po ay 1, talata 18. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinupos sa inyo ay di bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at walang kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago palikhain ang daigdig. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Ang sabi po dyan, kapag naitaas na, makikilala niyong ako'y si ako nga. Na dito ang sabi ni Pedro, malalaman nyo, makikilala nyo na siya ang kordero. Amen? Siya yung kordero na ihahandog, korderong walang batik, walang kapintasan, na ihahandog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Na ang sabi ni San Juan, sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 1, talata 29, habang lumalakad ang Panginoong Hesus papalapit sa kanya, ang sabi ni San Juan ay ang ganito. Ang sabi ni Juan Bautista, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
na kapag naitaas ng ating Hesus Kristo, ang sabi ng ating Hesus Kristo, makikilala nyo na ako nga ang kordero o handog para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kapag naitaas na, ang sabi po dyan, sa isang bahagi ng Ebanghelyo po ni San Juan, may sinasabi po rito sa talata po ay 3, o kabanata po ay 3, talata po ay 14. Sinasabi po ang ganito. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, palakpakan po natin ang Panginoon. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po diyan, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, kailangan din itaas ang anak ng tao. Amen. Yung pagtaas ni Moises ng ahas doon sa ilang, alam po natin ito yung panahon na ang mga Israelita habang naglalakbay patungo sa lupang pangako ay dumating po sa kanila yung salot. At ang isang salot na dumating ay ahas. Ang lahat na matuklaw ng ahas ay mamamatay. Amen? Pinadalan sila ni Yahweh ng ahas na manunuklaw kasi nga reklamador. Amen. Wala na sa ibang ginagawa kundi magreklamo na lang ng magreklamo. Amen? Dito ho ba, meron bang reklamador dito? Wala naman. Ano? Ngayon, palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya dahil walang nagre-reklamo, pagpapala ipapadala sa atin ni Lord. Amen? Pinadalhan na kung saan may mga ahas na dumating doon at ang bawat matuklaw ng ahas ay namamatay. At para na kung saan yung problema na yon ay magkaroon ng solusyon po nung sandali na yan, ang inutos po ng Diyos kay Moises ay gumawa siya ng tansong ahas. At yung tansong ahas na yon ay ilagay niya sa isang tikin at ilalagay doon sa isang mataas na bahagi para matatanaw ng lahat ng tao. Nang sino man matuklaw ng ahas at makatingin doon sa ahas na tanso ay gagaling. Kung tutuklawin ka ng ahas, tapos ay gagaling ka din naman, kahit ikaw nagre-reklamo, di magreklamo ka na magreklamo. Di po ba? Kasi pag natuklaw ka ng ahas, titingin ka lang doon. Ay, baka makikipag-contest ka pa kay Lord, hindi bali tuklawin ako ng tuklawin, basta si Lord ang sumuko, ibigay niya yung gusto ko. Di ba? Pero diyan po natin matatanaw na yung ahas ng sandali na yan na tanso ay nagpapaalala sa mga Israelita nung sandali na yan na kung saan kaya dinaranas nila yung ganong mga salot dahil sila ay nasa ilalim ng kasalanan. Amen. Yung pagtaas ng tansong ahas ay paalaala o tanda nung sandali na yan ng paghahari ng kasalanan. At ang lahat ng pinaghaharian o alipin ng kasalanan, tiyak mamamatay. Amen? Ayon dito sa ating binasa, tiyak ay namamatay. Ngayon po, kung ikaw sa panahon nila Moises ay matuklaw ng ahas at titingin ka doon sa tansong ahas, anong dapat mong alalahanin? Ang dapat mong alalahanin ay ikaw ay nagkasala. Ikaw ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. Kung bilang tao, natatanaw mo na ikaw ay may pagkukulang sa ating Diyos, anong gagawin mo? Alang namang magreklamo ka pa. Amen? Ang gagawin mo, magpakababa ka. Amen?
Magpakababa ka kapag tinuklaw ka ng ahas at tumingin ka doon at naalala mo na ikaw ay makasalanan, magpakababa ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Nagpapaalala po iyon na kung saan ang kasalanan ay naghahari po sa atin at ang biyaya lamang ng Diyos makakamtan natin ang kagalingan kapag ikaw natuklaw ng ahas, kapag ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos. Kapag tayo ay natuto magpakababa at humingi ng tawad sa ating Diyos, siguro naman nung panahon na yan, kasi alam naman po natin, ang batas po nila para ikaw mapatawad ng Diyos, kinakailangan mong maghandog. Amen? May mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ng tao, para mapatawad ang kasalanan ng tao. Kaya siguro kapag natuklaw sila ng ahas, naalala nila na sila lumalabag, nagkasala sa harapan ng Diyos, kaya maari noong oras na yan, nagdadala sila ng handog para po sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Amen? Subalit yung lahat ng handog noon para sa ikakapagpatawad ng kasalanan ay hindi naman talaga nakakaalis ng kasalanan ng tao. Amen? Hindi naman talaga ganap na papatawad ang kasalanan ng tao. Kaya ayon sa aklat ng Hebreo, lahat yon kahit yun ay inihahandog ayon sa kautusan, pero yun pa nga nagpapaalala taon-taon na ang tao'y makasalanan. Amen. Ngayon kinakailangan mapawi yung kasalanan. At para mapawi ang kasalanan, ang sabi po dyan, kinakailangan ang anak ng tao ay itaas. Amen. Paano itataas? Amen? Paano itataas ang anak ng tao? E di ipako para maikitaas. Narinig niyo po? Nakikita niyo po? Kinakailangan ipako siya para maitaas. Kaya nung ang Panginoong Jesucristo ay naipako sa krus, siya na ngayon ang nasa taas. Palatandaan na siya na ang nagahari. Tingnan niyo po, nakababa ba yung kamay niya? Nakataas, di po ba? Nakakita na ba kayo na minsan kapag lumalaban si Pacquiao, kapag siya nanalo, nakababa ang kamay? Di ba itinataas tanda ng kanyang panalo? Amen? Kaya ang Panginoong Hesus nakataas ang kamay habang nakatapa ako sa krus. Bakit? Tanda na kung saan panalo ang Panginoong Jesucristo. Tagumpay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po dyan sa aklat ng Kolosas, nung si Kristo'y ipinako sa krus, nilupig niya ang pamunuan ng sanlibutan pong ito. Amen? Ang namamahala sa sanlibutan ito ay nilupig ng ating Jesucristo. Kung yan ay nilupig ng ating Jesucristo, isa lang ibig po ipakita po niyan sa atin. Ang ipinapakita niyan sa atin, wala ng kapangyarihan ang kasalanan. Si Kristo na ngayon ang nagahari sa buhay ng tao. Amen? Pinalaya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan at ngayon si Kristo na ang naghahari. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa buhay natin, alam po natin iyan na ipinapakita po yan sa atin ng ating Jesucristo na nung si Kristo po'y inilibing, nung siya'y nakapako sa krus, dala-dala niya ang ating kasalanan. Kaya nung inilibing ang ating Jesucristo, hindi lang po siya nakalibing kasama yung ating kasalanan. Kung nakalibing yung kasalanan mo, kasama ng Jesucristo, hindi wala kang kasalanan. Kasi dala-dala niya na sa libingan. Kamayan mo yung kapatid mo. Sister, congratulations. Malaya ka na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kita po natin yung ginawa po na yan ng ating Jesucristo. Na dahil po sa pagkapako ng Panginoong Jesucristo, yung dating paghahari ng kasalanan, nilupig ng Panginoong Jesus. Amen? At pinalitan ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Sino po dito gustong pagharian ng kasalanan? Taas ang kamay. Ayaw na natin yan, di ba? Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, kung tayo pinalaya na ng Panginoong Jesus sa kasalanan, gusto ko po matanaw po natin itong sinasabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Mateo, kabanata po ay 12.
talata 43. Kapag lumabas mula sa isang tao, ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Amen. Nung si Kristo po ay namatay, inalis niya yung ating kasalanan. Amen. Nung inalis niya yung ating kasalanan, wala nang kasalanang nakatira dyan. Dahil wala nang kasalanang nakatira dyan, wala na ring demonyo. Amen. Iniwan ka na rin ng demonyo kasi hindi na siya pwedeng manahan dyan. Tinubos ka na ni Kristo. Hindi ka niya na pag-aari. Parang isang bagay na isinanla. Pag sinanla mong isang bagay na pagmamay-ari mo, sa bahay sanlaan, sinong nagmamay-ari? Di ba? Sinasabi natin sanlaan, di po ba? Pero pagmamay-ari mo iyon. Hindi pwedeng ariin yun ng sanlaan. Kasi may kasulatan kayong pagmamay-ari mo yon na pwede mo tubusin. Di po ba? Ngayon po, kahit pagmamay-ari mo yon, walang pakinabang kasi nasa kamay ng iba. Ganon yung buhay natin noon. Nung sa kamay tayo ng kasalanan, sa kamay tayo ng demonyo, mga kapatid, kahit tayo pagmamay-ari ni Kristo, wala tayong pakinabang sa Kanya. Pero yung bagay na sinanla mo, pag tinubos mo na, iyon na ngayon. Babalik na ulit sa iyo. Amen? At kung ano pakinabang nun, pakinabang mo na. Ganun din tayo. Nung tayo tubusin ni Kristo, binitawan na tayo ng demonyo kasi hindi niya na tayo pagmamay-ari. Amen? Natubos na tayo ng Panginoong Hesus. Kaya yung demonyo umaalis. Pero ang sabi po, bumabalik pa din. Ano? Sabi dito, pagbalik niya, walang laman, malinis at maayos. Amen? Malinis at maayos. Bakit malinis at maayos? Nilinis ka ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Maayos, bakit po? Wala nang kasalanan eh. Amen? Kaya maayos na. Madadat na niyang maayos, pero walang laman. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito sa sulat po, Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata po ay 16, talata po ay 9. Ang sabi dito, umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Ilang demonyo raw? 7. Okay. 7 demonyo po ang pinalayas ng Panginoong Hesus sa babaeng iyon. Pero yung 7 demonyo na yon, hindi na nakabalik kay Maria Magdalena. Amen? Bakit hindi na nakabalik kay Maria Magdalena yung 7 demonyo nung sandali na yan? Kasi yung kanyang buhay, itinalaga niya na kay Kristo. Amen. Itinalaga niya na sa ating Panginoong Hesus. Yung 7 demonyong ito, mga kapatid, ingatan natin na wag sa atin bumalik. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Ngayon, anong dapat po nating gawin? Kaya nakakabalik yung demonyo po kasi matapos ang tao tubusin ni Kristo ng kanyang banal na dugo, mga kapatid, para tayo alisin, palayain sa kapangyarihan ng masamang espiritu, ang nagiging problema po, hindi naman ng tao tinanggap si Kristo. Ang sabi po dyan, tunay lang kayo na kung saan hindi mamamatay, mapapatawad sa inyong kasalanan kapag nanalig kayo kay Kristo. Amen? Kapag naniwala kayong ako nga yung korderong handog para sa kapatawaran ng inyong kasalanan at ako nga ang dapat Panginoon na inyong tanggapin at paghariin sa inyong buhay. Amen. Na kinakailangan po ay makapasok si Kristo diyan. Amen. Nung si Kristo'y muling nabuhay, nagpakita siya sa mga alagad. Amen? Tago sa dingding. Amen?
Nagkakatipon sila, biglang pumasok ang Panginoong Hesus, tagos sa dingding, pero hindi tumago sa puso. Marami nag-alinlangan. Di po ba? Ibig sabihin, tumagos nga si Lord sa dingding para makita nila, pero yung puso nila sarado pa para kay Lord. Amen. At itong kailangan natin. Para pagbalik po ng masamang espiritu, hindi na sa diyan makapasok, dapat meron ng ibang nananahan diyan. At sino ang dapat nananahan po diyan? Dapat yung Kristo na kung saan buhat sa libingan, dapat diyan mo siya patuloyin. Amen. Dapat dito siya tumuloy. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Kasi, tawag po nito, yung puso po natin ay magiging sarado lang iyan, kapatid, at ang pwede lang makapagsara sa puso natin ay kung sino yung nasa loob. Amen. Kung sino yung nasa loob, siya lang ang pwede magsara ng pusong iyan para walang ibang makapasok. Kaya kung ang demonyo noon, ang siyang naririyan sa puso po natin, mga kapatid, sinasarahan po ng demonyo ang puso po natin para na kung saan ang salita ng Diyos ay wag natin marinig. Amen. Na kapag narinig natin ang salita po ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay naghahayag ng pag-ibig. Amen. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng kabutihan. Kaya sinasarahan iyan ni Satanas yung puso po natin, ang demonyo ang puso natin, para na kung saan ang maghari lang po dyan ay galit at huwag pag-ibig. Amen. Ang matutunan lang ng puso na yan hangaring gawin ay ang masama at huwag yung mabuti. Wala na yung demonyo, umalis na. Amen. Paano mo papapasukin si Kristo dyan? Paano mo papapasukin? Ang sabi sa aklat ng pahayag, ako'y kumakatok sa labas ng pintuan. Kundi ring gininuman ang aking tinig at ang pinto'y bubuksan, papasok ako sa tahanang iyan at sasaluhan kita sa pagkain. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ay kumakatok. Amen. Sa pintuan ng puso natin. Nung bumalik yung masamang espiritu, walang laman. Siguro hindi pinagbuksan si Lord. Alang naman sabihin ni Lord na nilinis niya na tapos hindi siya dyan tutuloy. Amen. Tiyak tutuloy siya dyan. Pero nasa iyo lang ang pagpapasya kung pagbubuksan mo siya. Amen? Kung hindi siya ang pinagbuksan mo, hindi siya dyan ang papasok. Amen? Kung yung tinig niya hindi mo pinakinggan, hindi nga siya ang pagbubuksan mo. Pero kapag ang pinakinggan mo, tinig ng dyablo, malamang yun ang pagbubuksan mo. Amen? Kaninong tinig naririnig nyo ngayon? Kay Brother Edgar. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Glory to God. Hallelujah. Mangusap ang Diyos sa atin ngayon. Diba? Kumakatok ang Panginoong Yesus. Ang pagbubukas ay kung paano mo kinikilala yung tinig na nasa labas. Amen? Hindi naman tayo basta-basta bumubukas ng pinto ng bahay natin kapag may dumarating ng 10 oras ng gabi, di po ba? Hindi natin basta-basta tatanong, sino kaya to? Ay ganitong oras na, sino pang kakatok ng ganitong oras? Andito naman lahat sa bahay, di ba? Wala nang inaantay. Minsan para bagong buksan, tatanungin mo, sino yan? Di po ba? Kapag nagsabi, maniningil ng utang, ay wala ho dito. Di ba? Ayan. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, kaya natin binubuksan kasi kilala natin yung tinig. At ito ang ating Panginoong Jesucristo. Kumakatok siya. Pag sinabing kumakatok, mga kapatid, para bagang nangliligaw. Amen?
Sabi ni Lord, kumakatok ako sa puso mo, gusto ko pumasok dyan. Gusto kitang saluhan sa pagkain. Nanliligaw si Lord. Nasabi ni Lord, mahal na mahal kita. Amen? Kaya ako kumakatok sa puso mo dahil mahal kita. Amen? Sana yung pagmamahal na ito, amen, na nais ko na pagbuksan mo ng puso mo, sana pagbuksan mo. Amen? Di po ba pag sinabing may nanliligaw sa iyo, ang sabi ni Lord, sasaluhan kita sa pagkain. Di ba yan yung sinasabi na manliligaw? Kapag nangliligaw sa iyo, mamahalin kita. Amen? Mamahalin kita. Hanggang sa huling hininga ko, mamahalin kita. Ibig sabihin yan, di ba, na kung saan ay gusto kanyang makasama habang buhay. Amen? Kung pagbubuksan mo lang yung pagmamahal na kanyang, amen, inaalok sa iyo. Amen? Yan ang ating Panginoong Jesucristo sa nangliligaw po sa atin. Ngayon, kapag si Kristo po ang nakapasok sa puso po natin, kapag tinanggap natin yung pangliligaw ng Panginoon sa atin, yung pagmamahal niyang alok sa atin, hindi na pwedeng pumasok si Satanas, sasarahan niya na yung pusong iyan para hindi na makapasok si Satanas. Amen? At lubos mong makasama, walang iba sa buhay mo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Nasa bawat isa po sa atin, kaya mo lang pagbubuksan yan kung tiwala ka sa Kanyang salita. Tiwala ba kayo sa salita ng Panginoon? Sino may tiwala sa salita ng Panginoong Hesus? Ayan, diba? Sabi ng manliligaw mo noon, ibibigay ko sa iyo yung buwan at bituin. Di po ba? Pero kapag si Lord ang nangligaw sa iyo, isa lang sasabihin sa iyo ng Panginoong Hesus, isasama kita sa langit. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung manliligaw sa iyo, mahirap ang abutin yung bituin at buwan. Pero si Lord tinitiyak niya sa iyo, makakarating ka sa langit pag siya'y pinagbuksan mo. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa pagmuling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, mga kapatid, kumakatok siya sa pintuan ng puso po natin. Amen? Wala naman siyang ibang tutuluyan dito sa daigdig na ito. Amen? Sa kanya muling pagkabuhay, wala siyang ibang pwedeng tuluyan dahil ikaw yung tahanan niya sa daigdig na ito. Amen? Kumakatok siya sa pintuang iyan na nawa pagbuksan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag kinilala mo ang ating Panginoong Hesus, pag sinabi ng Panginoong Hesus, sasaluhan kanya sa pagkain, parang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kanya iiwan. Alam natin yan. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Nais ng Panginoong Hesus, saan ka mang naruroon, naririnig mo yung tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Naririnig natin yung tinig ng Panginoong Hesus. Mayroong isang awitin yung tinatawag, yung ano yung pamagat nun? Footprint in the sun. Naririnig niyo po yon? May magandang na pangungusap kanina ay napumasok yan sa isipan ko habang pinagninilayan ko ito. Yung sinasabi doon na, nung lumingon siya sa dalampasigan, iisang yapak na lang, bakas doon sa dalampasigan ang nakikita niya. Dati 2 bakas pa, isa sa kanya, isa kay Lord, ayon sa awitin. Pero nung lumingon sa isa na lang, na kung saan ang kanyang daing nung sandali na yan, bakit siya iniwan ng Lord kung kailan meron siyang suliranin? Amen? Kung kailan sa habang paglalakbay niya kasama si Lord, pero nung may problema na, bakit iisa na lang ang bakas na para sa kanya, iniwan na siya ng Panginoong Hesus sa gitna ng mga suliranin pong iyon. Pero habang iniisip niya yon, naging katanungan niya na sa gitna ng suliranin, tila bagay para sa kanya iniwan siya ni Lord. May pangungusap sa kanya. At yung pangungusap nung sandali po na yun, mga kapatid, ay ang salita na, kaya isa na lang ang bakas na tatanaw mo sa dalampasigan sapagkat pasan-pasan kita. Pasan-pasan kita.
Yung salitang pasan-pasan kita, kapag ikaw ay nasa gitna ng ganong suliranin, tapos marinig mo yung tinig ng Panginoong Hesus na nagsasabing, pasan-pasan kita. Yung salitang pasan-pasan kita. Ano yung ginagarantiya sa iyo ng salitang iyon ng Diyos na iyon? Isa lang ginagarantiya ng Diyos sa salita niya iyon. Malalagpasan mo yung pagsubok mo dahil pasan-pasan kita. Malalagpasan mo yung hirap na yan. Alam kong hindi sapat yung lakas mo para mapagtagumpayan mo yan. Alam kong hindi sapat ang lakas mo. At para mapagtagumpayan mo yan, papasanin kita. Amen. Yung lakas meron ang Diyos, ang tinitiyak niya. Dahil sa lakas na taglay ko, ang sabi niya, dadalhin kita sa tagumpay ng buhay mo. Mapagtatagumpayan mo ang lahat na yan. Kapag ito yung naririnig nating salita, mga kapatid, sa buhay po natin, na galing sa ating Hesus Kristo, hindi ang Diyos magsasabi sa iyo ng salita na alam niya, hindi walang katiyakan na yon ay magagawa niya sa buhay mo. Amen? Na kapag sinabi ng Lord, pasan-pasan kita, ang sarap pakinggan. Amen? Mararamdaman mo na ang lahat ng iyon malalagpasan mo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kanina, sabi natin sa awitin, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Amen. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Na parang sinasabi mo sa Panginoong Jesus, kaya kita hinahanap, mahal na mahal kita eh. Amen. Na kapag wala ka, Lord, hindi ako makontento. Amen? Dahil mahal kita, Lord, ikaw ang gusto kong makasama. Napakasarap po nun. Amen? Napakasarap para kay Lord na marinig na kung saan ay mahal mo siya, gusto mo siyang makasama. Amen? Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, mas masarap bilang tao na ang ating naririnig ay ang salita ng Diyos. Dahil yun ang ating tunay na kailangan. Yun ang magpapalakas po sa atin. Amen? Kaya ang ating Panginoong Kristo ba, pagkatapos na muling mabuhay, kumakatok siya sa pintuan ng puso po natin. Amen. Nanawa yung tinig na iyan, na ang sabi po, kung kikilanlin mo lang ang aking tinig. Amen. At ang pinto'y pagbubuksan, ako'y papasok. Kapag pumasok yan ang Diyos sa puso mo, mga kapatid, yung tinig niya, maririnig mo lagi. Maririnig mo lagi ang tinig ng Diyos. Walang taong panghihinaan kapag salita ng Diyos ang naririnig. Amen. Patuloy ka magkakaroon ng pag-asa, patuloy ka magkakaroon, mga kapatid, ng kalakasan, patuloy ka na kung saan ay magiging matatag harapin ang lahat ng mayroong mga pagsubok maaring dumating sa buhay po natin sa daigdig po na ito. Dahil alam mo, totoo ang sinasabi ng Diyos. Amen. Makakaya mo yan, yan ang sabi ng mga lingkod ng Diyos. Ang sabi nila, may Diyos tayong pinanganganlungan. Amen. May Diyos na kung saan, mga kapatid, naririnig ang ating dalangin. May Diyos na nagsasabi, hindi kita iiwan. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. At kung may hilahil, handa ako na sila'y laging sakluluhan. Yan sabi ng Lord, hindi mo na kaya, dito ka. Amen. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Sapat ang lakas ko para sa tagumpay ng buhay mo. Tumayo po tayong lahat. Dito hindi madali ang laban. Amen? Hindi madali ang laban, mga kapatid. Minsan, marami po na napaghuhugutan tayo ng lakas habang tayo naririto. Andiyan dyan yung mga kaibigan na biyaya ng Diyos para po sa atin. Amen? Andiyan dyan yung mga tao na minsan sa gitna ng mga sulirin natin dito, andiyan dyan sila nakabigbigay ng kalakasan. Pero mga kapatid, sa ating Hesus Kristo, minsan, hindi sa lahat ng panahon andiyan dyan sila. Hindi sa lahat ng panahon sapat ang lakas na maibibigay nila para sa atin. Subalit ang Diyos
na nagsasabing pagbuksan mo lang ng pintuan ng puso mo, sa lahat ng panahon naririyan siya. Anumang suliranin at laban sa buhay, naririyan. Laan niya ang kamay niya para sa atin lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Simitan ng mga awitin pong ito, patuloy niyo pong damhin ang presensya ng Diyos ngayon na patuloy kumakatok sa pintuan ng puso po natin. Holy Spirit, I need Yes, Lord. Ikaw ang kailangan namin. Holy Spirit, I pray. Dalangin namin, Lord. Tatagpuin mo kami ngayon. Paano mo kinatagpo ang iyong mga lingkod na ikaw'y muling nabuhay? Dalawin mo ang puso namin ngayon, Panginoon Jesus. Dalawin mo ang puso namin. Like a spring in the desert, come to the wither of souls. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Espiritu Santo, Panginoong Jesus, salamat sa buhay mong inialay upang kami palayain sa pagkaalipin ng kasalanan na tiyak nagdadala sa amin sa tiyak na kapahamakan. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa paglilinis mo sa amin sa taglay naming karumihan. Panginoong Jesus, sa mga sandali pong ito, pinagbubuksan ka namin ang pintuan ng aming puso. Inaanyayahan ka namin na ikaw ang manahan sa puso po namin. Ayaw na namin, Panginoong Jesus, mabuhay sa kasamaan. Ayaw na namin, Panginoong Jesucristo, na ang kasalanan ang muling manahan sa puso po namin. Nais namin, Panginoong Jesus, makagawa kami ng mabuti. Makagawa kami ng mabuti para sa aming mga mahal sa buhay. Makagawa kami ng mabuti para, O Diyos, sa mga tao na kung saan nais mo, Panginoon, magawa namin ng mabuti. At Panginoong Jesus, ikaw ang manahan sa amin. Punuin mo ng kabutihan mo, Panginoong Jesus, ang puso ng bawat isa po sa amin. Kung ano man, Panginoon, ang aming mga nagawa noon na hindi maganda sa aming mga mahal sa buhay o sa sino paman, Panginoong Jesus, dalangin po namin. Tulungan mo kami na ngayon
ang kabutihan ang siya naming magawa po para sa kanila. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Ang aming mga kamay, Panginoong Hesus, ay inyong pagpalain. Gawin mo itong maging kamay mo, Panginoong Hesukristo, para ang kabutihan mo, Panginoong Hesus, ay patuloy malasap sa pangitan ng mga gagawin namin, dakilang Diyos. At ang pag-ibig mo, Panginoong Hesus, ay patuloy mahayag sa pamagitan ng bawat isang naririto ngayon, O Diyos. Manahan ka sa amin, Panginoong Hesukristo. Manahan ka sa amin, Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, hinihiling namin ang banal na Espiritu na siyang patuloy manahan, maghari sa buhay po namin. Banal na Espiritu, ikaw ang magmay-ari sa bawat isa po sa amin. Ikaw ang magmay-ari sa amin. Ariin mo ang buhay naming taglay, o banal na Espiritu. Gamitin mo kami ayon sa nais mo, ayon sa nais ng aming Amang nasa langit, ayon sa nais ng aming Panginoong Hesukristo. Gamitin mo kami, o banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Hesus, kung paano nabuksan ang libingan para ang buhay meron ka ay buhay na madala sa amin, binubuksan namin ang aming puso para sa iyo. Bukas ang puso namin para sa iyo, Panginoong Hesus. Manahan ka sa amin bilang aming Panginoon, tagapagligtas, Diyos at Hari ng aming buhay. Sa iyo namin isinusuko ang aming buong pagkatao. Gamitin mo kami, Panginoong Hesus, nang mahayag ang mukha mo sa bawat isa sa amin. Ang wangis mo ay makita sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Taas natin ang mga nais natin itaas sa ating Panginoong Hesukristo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ikaw lang ang nakapagbabago ng buhay ng bawat tao. At handa po kaming tanggapin ang mga pagbabago na nais mong gawin sa buhay namin. Kadalangin namin, dakilang Diyos, patuloy mong ilaan sa amin ay mapagpalang kamay. Hawakan mo kami ng pagpalang kamay at patuloy, Panginoong Hesus, ang anumang paghuhubog na nais mo sa amin. Dakilang Diyos, patuloy mong gawin sa buhay namin, Panginoong Hesus. Pagpalain mo, Ama, ang bawat isang naparito, ipagkaloob mo nawa ang bawat kahilingan. Lalo na ang kahilingan ng bawat isang kagalingan sa anumang taglay na karamdaman. Ipagkaloob mo, Ama, ang kagalingan sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Maging sa aming mga mahal sa buhay, ang mga dalangin naming kagalingan para sa kanila, Ama, ipagkaloob mo dakilang El Shaddai sa ngalan ng Panginoong Hesus. Patuloy pagkaloob ang biyayang magandang kalusugan, kalakasan, Ama, sa bawat isa po sa amin. Habang kami ay naririto sa Hong Kong, dakilang Diyos, ang biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan, ipagkaloob mo dakilang El Shaddai. Pagpalain mo ang mga taong kanilang pinaglilingkuran at loobin, Panginoon, na ang kanilang mga pinaglilingkuran ay gamitin upang patuloy magiging pagpapala sa kanilang buhay. Salamat, dakilang Diyos, maghari sa amin ang iyong pag-ibig. Sa iyo amang kapurihan, kaluwalhatian, sa lahat ng biyayang kaloob mo sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo at patuloy po kayong samahan ng Diyos, pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ingat. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat
ay manalangin. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyaong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umag na bitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ti pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaruusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit na ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at diingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay parangalam. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantahin ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow sa lower hall.